1 Co okay, 1 Corinthians. Okay, nandito. Ang tungkol po sa pag-ibig. Basahin ko po mga kaibigan, para malaman po natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. So yan po mga kaibigan, ano? So kailangan talaga natin ng pag-ibig. And then verse 2, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking panampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So pag-ibig talaga mga kaibigan, ano? At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. So pag-ibig pa rin talaga dapat ang mangingibabaw. Ang taong may pag-ibig, ito po yung taong kung may pag-ibig po tayo, ano, ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, o mapagmataas. Verse 5, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6, hindi natutuwa sa kasamaan, hindi nagagalak sa katotohanan, hindi nagagalak kundi nagagalak sa katotohanan. Mali ako. Ulitin ko po, 1 Corinthians chapter 13 verse 2, nasaan na ba ako nun? Verse 6. 1 Corinthians chapter 3 verse 6, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Verse verse 7, matiyaga, laging nagtiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Verse 8, may katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. So pag-ibig talaga mga kaibigan, ano, yan po, kung may pag-ibig po tayo, isa po yan sa way kung kaya tayo ay magiging holy, magiging banal na tao. Pag-ibig po ang papairalin natin. Yun na nga, no, puwede naman tayong maging nice person, eh. Kaya nga sabi ko, eh, kind and nice is different. Kasi kung ang tao talaga ay kind, iba talaga iba yung gawa ng taong siya ay kindness kaysa nice, no? Puwede kang magkunwari, eh, ma mag mag magpa puwede kang magkunwari na nice person. Puwedeng basta you can do nice way kaysa kindness, 'no, kind person. Kasi kahit na ang taong siya talaga ay tunay na kind person, siya ay kahit na inaapi ay marunong pa rin siyang magpatawad. Ayan po yung pagkakaunawa ko. Example like Jesus Christ, 'di ba? Kahit na ilang beses po siyang sinasaktan ay lagi po siyang nagpapatawad. Yan po ang isa sa kind person, 'no, kung tayo po ay kind person, no, kindness, 'no,
ay gano'n po 'yun. Pero kung nice person ka lang, ano, hindi ka marunong magpatawad, 'yun po ang pagkakaalam ko. Mababaw yung mabuting tao niya. Pero kung isa ka talagang totoong kind person, marunong ka magpatawad. Kahit hindi pa humingi ng tawad yung tao, pinatawad mo na, yun. Lahat pinapairal yung ano, yung sa love. Kaya nga sinabi dito kung anong klase yung pag-ibig, eh, 'no? Dito sa mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 13. Yan po, nandiyan po yung love. Mapagtiis, magtiyaga, hindi natutuwa sa mga taong kahit nagalit ka sa isang tao at may nangyayaring hindi maganda sa kanya, hindi po dapat matutuwa, hindi tayo natutuwa at, mas, natutuwa sa katotohanan, yung mga gano'n. Ganda ng salita ng Diyos mga kaibigan, 'di ba? Dahil kung hindi po tayo isang taong talagang totoong mabuting tao, 'pag nagbabasa po tayo sa salita ng Diyos, ay doon natin malalaman, eh, and then ma-examine natin ang sarili natin, kung ano nga ba tayo, kung totoo nga ba tayong mabuting tao. Kaya hindi po ano, para sa akin 'pag magbasa ng Bible ay ka hindi po dapat ano 'yun, ikakat kukutyain yung taong nagbabasa ng Bible or sasabihin na, pabasa-basa lang naman 'yan para kunwaring ano." May mga gano'n kasing mga tao 'no, hindi nagsasalita-salita ng Diyos, akala mo kung sinong banal. Dahil ang nakikita niya sa isang tao ay isang masama and then nagbabasa ng Bible kaya 'yun judge 'no. Hindi niya alam, hindi niyo alam na in this way yung masamang tao nagbabasa ng Bible ay yun pala dahan-dahan nagtra-transform. Dahil ang salita ng Diyos ay pangangaral yan, eh. Baga yan ang pinaka pinaka ano ba, papaano ba sabihin? Bago sa parents natin pinapangaral tayo, itong Bible more than the word sa ating parents, na yan po ang talagang totoong makapag-transform kasi salita po ng ating kaluluwa. Kaya nga kailangan natin ng health, 'no? Kailangan din natin ng health for our soul. At itong salita ng Diyos ang the best na bago ng ating kaluluwa, makapagbigay ng nourishment. Totoo po 'yan, and then kung hindi niyo pa po alam, itong 'pag once na nag-nourish ang ating kaluluwa, magta-transform po na pisikal din po, magla-light. 'Yun po ang pagkakaunawa ko po talaga. Siyempre 'no, kung ang ating kaluluwa ay walang wala pang pagbabago, nagwo-work in darkness, palagay natin masamang tao pa 'no. Halimbawa, isang tsismosa, siyempre 'pag tsismosa ka hindi talaga 'yan ano, hindi 'yan gawain ng sa Diyos 'no, sa kaaway niya talaga 'yan. Lalo na yung mga tsini-tsismis ay puro mga pag-iinggit, kasiraan ng kapwa. Mabuti sana kung tsismis ay yung good na may makukuha ka. Pero kung kasamaan, dadagdag pa yun sa kabigatan ng kaluluwa. Kaya kailangan po natin once na itong ating kaluluwa ay nag-nourish 'no, nagkaroon um, ng kaalaman tungkol sa mabuti, ay mag-light 'no, ang ating pakiramdam ay magkaroon ng light, ng ano yun, kagaanan ng kalooban.
And then siyempre dahil magaan yung kalooban, 'di ba reflect po yun sa ating physical body, sabi nga naman aura, "Uy, ang ganda ng aura mo ngayon." Kasi may happiness sa ano, pero iba yung kung joy talaga more than 'no, may joy sa ating puso, naggagalak po ang ating kaluluwa, more po na mag-transform, light po pati sa ating mukha. Magkakaroon po ng mga ngiti na hindi mo po ma-describe kung ano yung feeling na yun. Kaya yung mga wrinkles, isa yan, mawawala po yan dahil mapapalitan po yan ng liwalas sa mukha. Yun po yun mga kaibigan kasi kung meron pong galit sa puso, sa isipan, tingnan niyo po 'di ba may mga hiwa-hiwa dun, kumukunot yung noo, nahati. Yan po yun, observe ako kasi mahilig ako mag-observe mga expression ng mga mukha, eh. Mga tinitingnan ko po ng mga aura-aura, sabi nga nila, basta mahilig po akong mag-ano niyan. Tingnan niyo po yung mga bata, 'di ba wala silang problema, ano po yung mga ano nila, 'di ba yung mukha nila ay parang maaliwalas, yung mga mukha ng bata. Pero siyempre makikita mo talaga sa ano, sa bata, eh, kung ano yung ano niya, kung ano yung naramdaman ng kalooban niya. Kung nagugutom siya, 'di ba, umiiyak siya at kung merong siyang galit talagang nakasimangot siya. Pero kung masaya siya, 'di ba, nakangiti. Yun yun, mga expression na yun mga kaibigan, kahit tayo ay matanda na, yung ating kaluluwa po ay 'pag nag na-transform po dahil marami po siyang alam sa salita ng Diyos, pinapakain po natin ng salita ng Diyos, ay magbabago po tayo pati sa ating pisikal. Kaya magkaroon po tayo ng ano, not only happiness but joy. So kailangan din natin sa spiritual natin na needs yung faith, 'no? Love, faith, and joy. And then dito sa temporal naman, ang pangangailangan lang natin ay yung financial security, 'di ba? At yung health natin sa ating body. Pero ang health natin sa ating body, si Lord pa rin mga kaibigan, eh. And then relationship, 'no? Minsan 'pag wala ang Diyos sa buhay natin, yung relationship natin sa kapwa natin ay iba din. Ewan ko ba, kasi sa karanasan ko kasi mga kaibigan, eh, nung talagang masabi ko na na wala pa yung Diyos sa buhay ko, na totoong tumatawag ako sa kanya pero ibang-iba talaga na meron talagang Diyos. Pati relationship ko po sa tao, dahil nag-work po yun sa pamilya ko, kahit sa trabaho ko. Pero nang meron na talagang Diyos, iba, na-amaze po talaga ako. Sa trabaho ko ibang-iba na po, basta ibang-iba at sa pamilya ko, may kaibahan na rin. Nawala na yung galit ko, 'no, dahil siyempre may takot na sa Diyos, may pag-ibig na, pina-practice ko na yung pag-ibig. Kasi dati nung may nagtiwala nga ako ng may Diyos nga, alam ko may Diyos, pero yung tiwala ko ay not the same talaga. Yung tiwala ko ay masasabi ko na hindi kagaya ng tiwala ko talaga ngayon, na whatever happened talagang nandiyan kay Lord pa rin ako talaga magtiwala. Dahil siya lang talaga yung, Diyos na magtutulong pa rin sa akin. Kung wala siya ay lalo talaga akong malulugmok, ma-fall into ano, basta something. Pero iba talaga na may Diyos kasi yung trials ay panandalian lang and then laging na-overcome dahil may Diyos po talaga. Doon natin makikilala ang Diyos, eh, na sa pagsubok natin dahil 'pag hindi po tayo bumitaw, ma makita natin na meron pa ring overcome, meron pa ring Diyos talaga na tutulong sa atin at ma-amaze po tayo doon. Kaya yung problem natin ay panandalian lang po 'yan mga kaibigan. At dito sa mundong ito, hindi po wala pong ano, wala pong time na walang trials. Kahit sino may trials 'yan. Makikita natin diyan minsan sa ating mga
social media nakita natin na happy yung mga pino-post nila. I don't think so na 100% deep inside kung wala po silang mga, problemang dinadala. Minsan kasi kina-cover na lang po nila yung problema nila deep, yung secret problem, kina-cover na lang nila kunwari para happy tingnan ng mga tao ang kanilang buhay. Pino-post nila ay yung mga magaganda lang, pero yung mga masasama hindi na po nila pino-post, 'no? Kasi yung pride at saka ego ayaw nilang malaman ng tao yung totoong nangyayari, 'yan. Kaya mga magaganda lang inaano, 'di ba? Kaya pero we don't care about that. Ang sa akin lang naman kasi shine-share ko lang na unahin natin ang Diyos kasi at hindi tayo mahiya kung ano man yung na ating trials na naranasan, i-share pa rin. Kasi ako isi-share ko talaga kasi gusto ko mapakita sa mga tao na may maraming pagsubok ngunit may Diyos pa rin. Siya pa rin ang triumph sa buhay ko, na kahit ano bang mga pagsubok diyan na naranasan ko na kahit na dito sa social ay na-scam or whatever, pero nandiyan pa rin ang Diyos, nagsasalita pa rin ako. Kaya nung ano nga, nung time na na-scam talaga ako sabi ko, "Lord, ikaw lang naman ang sinasalita ko. Bakit nangyayari sa akin ito?" Nade-save pa rin ako. Pero parang nakakaano ba na, 'wag na lang kaya ako mag-share ng mga salita ni Lord? Parang nakakahiya naman, sinong maniniwala sa'kin? Pero sabi ko, "Ay hindi puwede. Kailangan continue ako mag-share sa salita ng Diyos kahit ganito pa yung pagsubok." And thank God 1 year na over na-overcome ko po. Ang ano po kasi doon, kung na-scam po tayo, yung nawala, mababalik naman yun. Pero yung emotional po sa buhay 'no, sa mind at saka sa feelings ko po, yun na po ang napakahirap po talaga. But I did not ask anybody to help me. I did not ask advice sa mga kaibigan, sa mga only God. I just talk to God, pero God help me.